Naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa utos ng COMELEC na tanggalin ng Diocese ng Bacolod ang ikinabit nilang poster na Team Patay at Team Buhay. Inalmahan naman niya ng COMELEC at giniit na meron sila o sakop nila kahit yung mga poster ng simbahan na may kinalaman daw sa eleksyon. Nakatutok si JP Soriano. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO ni Bacolod Bishop Vicente Navarra. Napigilan ng COMELEC na alisin ang Team Patay at Team Buhay poster sa kanilang simbahan. Binigyan ng Korte ang COMELEC ng 10 araw para sumagot sa petisyon. Sa March 19 itinakda ang oral arguments. Pero bago pa ilabas ang TRO, nanindigan na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Yun ba ang gustong pagbawal ng COMELEC? Nakakatakot yun. Kasi ang lumalabas, pinagbabawal mo sa simbahan, anong pwede naming ilagay sa sarili naming bakod? Hindi rin daw sa Bacolod matitigil ang Team Patay poster. Maglalabas din daw nito ang mga diocese sa iba't ibang probinsya. Walang nilalabag na batas ang simbahan. Ang ginagawa nila ay naaayon sa batas sapagkat walang batas na nagbabawal sa simbahan na maglagay ng nasabing mga posters. Ang mga bagong poster ay may salitang kanino ka ba, buhay o patay. Bagamat ginigit nilang hindi sila sakop ng jurisdiction ng COMELEC, pinaliit na nila ang sukat ng mga ito. Umalma naman ang COMELEC sa desisyon ng Supreme Court. Really surprised because hindi ko maintindihan yung procedure. No? Kasi umakyat na sa Supreme Court without even any order coming from the Commission. This is just an order of the election officer in a letter of our director. Hindi rin daw totoong wala silang jurisdiction sa poster ng simbahan. Sa ilalim daw ng Section 82 ng Omnibus Election Code, walang sinasabi na posters lang ng political parties ang matatawag na election propaganda material. We will not be surprised now that all the churches all throughout the country can start putting up this kind of a material and we will not be able to do anything about it. It has nothing to do with religion. This is more of an enforcement of an election law provision. So I'm surprised that they are talking about separation of church and state, freedom of expression, freedom of religion, when our argument is sukat lang ho, pinag-uusapan natin dito. JP Soriano, nakatutok 24 oras.